Ang mga tuhod ni Anthony Douglas ay bumigay mula sa pagkabigla habang sumisigaw siya sa pagkadismaya na isang hakbang lamang sa likod ni Bai muli. Ang kanyang job change ay matagumpay din, pagkuha ng isang S-grade profession, ang trickster clown. Samantala, sa buong Blue Star at mga platforms, ang kamakailang tagumpay ni Bai ay ang paksa ng talakayan, lalo na ang kanyang White Emperor's chat group. Hinulaan nila na dapat itong SSS grade job change profession. Binanggit ni Han Cha na ang chat ay isang boss sa pangungutya at trash talks nang may nag-alerto sa iba sa isang update. Tila, pagkatapos matagumpay na binago ni Bai ang kanyang profession, nagkaroon ng isang bagong leaderboard feature. Anyway, habang ang eksena ay pumutol pabalik kay Bai, naabisuhan siya na ang kanyang faction ay by default na itinakda bilang Dragon Kingdom, ngunit mayroon siyang 10 minuto upang ayusin ang kanyang faction sa kanyang sarili. Kapag ang faction ay nakumpirma, ang anumang pagbabago sa hinaharap ay darating sa isang malaking gastos. Si Bai, nang walang pag-aatubili sa kanyang boses, kinumpirma ang pangalan ng kanyang Dragon Kingdom faction sa Global Evolvers Level Leaderboard. Inabisuhan din siya ng Universal Wheel na lamang ang mga may level 10 na nakumpleto ang kanilang job change ang makakapasok sa level leaderboard at ang top 10 sa leaderboard ay makakapagbigay ng +1 reputation sa lahat ng mga evolver sa kanilang faction. Nagkaroon din ng isang drop rate increase ng isang karagdagang 20% sa Leader of the World na nagkataon na ang kasalukuyang number 1 evolver sa Global Evolver Leaderboard. Nalulugod si Bai sa balita na ito. Hindi ito masama dahil ang karagdagang drop rate boost ay nalalapat sa pinakahuling entablado ng loot calculation pagkatapos ng anumang drop rate increases na nakuha niya sa pamamagitan ng ibang mga pamamaraan. Lahat ay maaaring mag-enjoy sa bonus. Ang mga benepisyo ng rangkang na ito ay hindi pa ganap na inahayag. Nagiging mas at mas kapaki-pakinabang habang ang oras ay dumadaan. Binuksan ni Bai ang kanyang class panel, gustong magkaroon ng isang mas mahusay na tingin sa kanyang mga class abilities at class skills. Ang kanyang unang job change ay isang SSS grade Calamity of Living Beings. Sa bawat level up, ang lakas at agility ni Bai ay tumaas ng 10, ang kanyang physique at spirit ay tumaas ng 15, at nakakakuha din siya ng 20 libreng attribute points. Gayun din, sa kanyang Plague Control ability class, ang lahat ng mga plague-type creatures at plague-infected creatures na ang mga attributes ay hindi lumalampas sa may-ari ay maaaring kontrolin sa kalooban. Para sa bawat plague creature na kontrolado, ang kanyang Calamity of Living Things class skill at ang mga epekto ng mga viruses at fungi na kanyang pinagkadalubhasaan ay maaaring makatanggap ng isang tiyak na bonus. Ang plague immunity ni Bai ay ngayon ay ginawa siyang immune sa lahat ng mga plague, poisons, at iba pang special effects. Pagdating sa kanyang bagong nakuha na class skill, Son of Plague, kaya niyang condense ang Plague Son, na naglalaman ng mga viruses na kumakalat agad saan man sumikat ang condensed Plague Son na ito. Gayun din, ang patuloy na supply ng mental power ay kailangan upang mapanatili ang laki ng Plague Son. Ang iba ay ang Black Death, na nagpapaliwanag na ang isang target na nahawahan ng anumang virus ay mahahawahan din ng Black Death. Pagkatapos, ang mga black spots ay lilito sa katawan, at sa bawat oras na lilito ang isang spot, ito ay magdudulot ng virus damage at mag-trigger ng isang mababang probabilidad ng instant death. Sa bawat oras na ang virus ay nahawahan, ang bawat spot ay magdaragdag ng isang karagdagang damage hit. Si Bai ay medyo nalulugod sa mga attribute bonuses, ngunit ang dalawang skills description ay hindi sapat na malinaw upang maintindihan. Kaya, nagpasya siyang subukan ito para sa kanyang sarili. Sa pag-activate ng Son of Plague, isang kumikinang na puting sphere ang biglaang lumitaw, sumikat ng maliwanag at nagpaliwanag ng isang malawak na lugar ng Abyss Layer. Ang walang swerte na lower demons na nakita agad ay nagsimulang umubo pa ulit-ulit, sinundan ng mga dark spots sa kanilang balat. Sa sandaling kinuyam ni Bai ang kanyang kamao, ang kumikinang na sphere sa langit ay biglaang nagsara. Lumapit si Lord Leo sa kanya medyo humanga. Sa loob lamang ng 3 segundo, halos walang natitirang demons sa loob ng ilang kilometro sa paligid. Inakala ni Bai na nagpapalaki si Lord Leo. Ngunit nang ipinakita niya sa kanya ang epekto na naranasan ng plague sa kanya, hindi maiwasan ni Bai na mabigla. Kahit ang God of Trade ay nahawahan.
Kinumpirma ni Lord Leo ito, nagpapatunay na hindi lang siya nagsinungaling tungkol sa mga abilities ni Bai. Talaga siyang naging mas malakas. Ngunit ang kanyang skill ay may isang depekto. Ang kanyang kasalukuyang spirit power ay hindi sapat upang ganap na kontrolin ang lahat sa loob ng Plague Sun's range. Kaya, kailangan niyang gamitin ang skill ng maingat. Sumang-ayon si Bai at nagpasalamat sa God of Trade. Hindi niya malinaw na makita ang daan-daang metro palayo, kaya madali itong aksidenteng saktan ang kanyang mga kaalyado. Pagkatapos ay lumipat si Bai sa kanyang susunod na profession, na siyang Abyss Overlord. Sa mga epekto ng dalawang professions na ito na nag-iipon magkasama, hininuha ni Bai na dapat mayroong ilang hindi inaasahang sorpresa. Sa SSS Special Grade profession na ito, walang attributes na nakuha mula sa pag-upgrade at walang job transfer. Ngunit ang mga abilities na nakuha mula sa trabaho na ito ay nagpapabuti depende sa kung ilang layers ng abyss ang kontrolado. Sa una, si Bai ay nabigla at medyo natakot dito, ngunit sa lalong madaling panahon kumalma siya, nagpa siya na tingnan ang mga kakayahan at skills ng trabaho. Ang unang kakayahan ni Bai ay ang Infinite Abyss, na nagsasaad na sa bawat oras na siya ay mag-level up, ang kanyang kasalukuyang attributes ay permanente na tumaas ng 2%. Ang ikalawa ay ang Endless Abyss na nagpapalam sa kanya na ang level cap para sa job skill ay katumbas ng bilang ng mga Abyss layers na kasalukuyang umiiral. Pagkatapos, mayroong ang Abyss Ruler Authority, para sa bawat nalupig na Abyss layer. Nakakakuha si Bai ng pinakamataas na awtoridad sa domain ng layer na iyon. Kasabay nito, ang kanyang mas mababang attributes ay permanente na tumaas ng isang halaga na katumbas ng bilang ng mga abyss layers na kanyang nalupig multiplied ng isa. Sa wakas naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga kakayahan sa trabaho, naramdaman ni Bai ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang promising future. Isang level cap na daan-daang mas mataas kaysa sa lahat ng iba pa na may mga attribute boosts na patuloy na lumalakas, plus daan-daang domains malaki at maliit. Gumawa si Bai ng isang mental calculation at napagtanto na ang mga attributes na nakuha niya mula sa pananakop ng 600 layers ay higit sa 180,000. Mayroon din kanyang mga career skills na pinangalan ng I Am the Abyss. Pinapayagan nito si Bai na pumasok sa anumang layer ng abyss mula saan man at umalis sa abyss sa kalooban. Kung hindi siya aktibong nananakit ng anumang abyss creatures, walang abyss creatures ang makakasakit sa kanya. Ang skill na ito ay may ganap na priority, ibig sabihin walang kakayahan ang maaaring mag-override sa abyss at pigilan ng abyss master mula sa paggamit ng skill na ito upang pumasok o lumabas sa abyss. Pagkatapos, mayroong ang abyssal assimilation, na nagpapakawala ng kapangyarihan ng abyss upang baguhin ang anumang object o nilalang sa isang abyss creation. Ang epekto ng skill na ito ay depende sa level ni Bai. Ang iba ay ang passive skill na Abyssal Blood. Dahil ang abyss ay maaaring lamunin at yakapin ang lahat ng bagay, maaaring sabay-sabay na magkaroon si Bai ng siyam na iba't ibang bloodline powers na may anumang bloodline conflicts na nabura. Ang huli sa maraming skills ay ang Undying Abyss. Sa pagkamatay, si Bai ay bubuhayin sa abyss well nang walang anumang pagkawala. Kaya, hanggat ang abyss ay nagbabata, walang makakapigil sa proseso na ito. Habang si Bai ay nag-iisip tungkol sa lahat na kanyang nabasa, ngumiti siya. Karaniwan, ang lahat ay nagdaragdag sa kanya na immortal at invincible sa abyss realm. Bukod sa kakayahan ng abyssal assimilation, si Bai ay may isang fundamental na pag-unawa sa kanyang bagong kapangyarihan. At kailangan niyang sabihin na ang lahat ay sobra up. Inalis ni Lord Leo ang kanyang mask at tinawag si Bai. Sa isang iglap, bigla rin siyang may hawak ng 2 baso ng alak. Tinanong niya si Bai na uminom upang gunitain ang kanyang tagumpay. Ang red wine ay talagang isang elixir of vitality, isang S-grade item. Ito ay isang pinong alak na ginawa mula sa water of life at fruit of life. Sa pagkonsumo, ito ay permanente na nagbibigay ng dagdag 50 sa lahat ng attributes. Pagkatapos, mayroong ang Blessing of Life na lubos na nagpapabilis ng injury recovery na may dagdag free 0% experience gain at drop rate. Kinuha ito ni Bai sa isang ngiti at sa pagbabasa ng status info, nagulat siya. Ang alak ay talaga isang pinong item. Anyway, bilang isang kaibigan ni Lord Leo, inimbitahan niya si Bai sa kanyang item shop.
Ito ang kanyang limited edition pocket shop na ginawa ng Goblin Merchant Guild. Papayagan nito si Bai na buksan ang pocket shop na ito anumang oras, makipag-chat kay Lord Leo mismo, at bumili ng mga exclusive items na ibinebenta lamang ng Goblin Merchant Guild. Sa kanilang mga nakamit at hinaharap na partnership, ang dalawa ay nag-clink ng kanilang mga baso at nag-cheer sa kanilang mahusay na kolaborasyon. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawa ay naghiwalay ng mga paraan. Ginamit ni Bai ang kanyang career skill at ginawa ang kanyang paraan sa ika-19 na palapag. At lumabas na kaya niyang lupigin ang anumang Abyss Layer na walang Lord. Pagdating sa ika-19 na palapag ng Abyss, lumabas din na nalupig na niya ang Layer 1 hanggang 9, nakakatanggap ng isang total ng 45 attribute points. Ang kanyang susunod na target ay ang ika-19 na palapag na iyon kung saan siya naruroon. Ngunit sa sandaling sinubukan niya ang kanyang skill, nabigo ito. Si Bai ay inutusan na unang lupigin ang ika-18 palapag, nagpapaintindi sa kanya na hindi niya maaaring laktawan ang mga walang laman na palapag sa kanyang pananakop. Sa sandaling iyon, nagpa siyang subukan ang Abyss Assimilation. Inilabas ni Bai ang kanyang zombie mask mula sa kanyang inventory, isang F-grade armor type item na may constitution at lakas ng 2. Ang mask na ito ang lahat na natitira kay Bai sa kasalukuyan sa oras na iyon upang gumawa ng puwang para sa Absorb Demon Bloodline Potion. Ang mask ay naging ang tanging item na natitira at ginamit. Inaktibo niya ang Abyssal Assimilation na agad na nag-trigger ng pagbabago ng F-grade zombie mask sa isang E-grade demon mask na may dagdag free na pagtaas sa lahat ng attributes. Ang mask ay ngayon ay nagkaroon ng Demon Kiss, na nagbibigay ng isang lifesteal effect, nagpapahiwatig na sa bawat oras na pumatay ang user ng isang kaaway, ang kanyang health at spirit ay maibabalik, at ang kanyang mga sugat ay gagaling din. Gayunpaman, ang usage requirement ay level 21. Nagkaroon din ng isang paunawa na nakalakip na nagpapalam sa kanya kung gaano kaaksaya na gamitin ang Abyssal Power upang baguhin ang isang F-grade mask. Ngunit dahil ito ay isang eksperimento upang makita kung paano gumagana ang Abyssal Assimilation, hindi nagbigay si Bai ng pakialam. Mas curious siya tungkol sa kung ano ang pagbabago na magkakaroon ng Abyssal Assimilation kung ginamit sa mga tao. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay biglaang naging seryoso habang naalala niya ang isang bagay. Ibinabalik ni Bai ang Demon Mask sa kanyang inventory at inilabas ang holy equipment na lumaban sa kanyang mga pagtatangka nang sinubukan niyang gamitin ito. Ang F-grade Spear of Longinus ay sinunog pa ang kanyang mga kamay sa puntong iyon. Curious tungkol sa kung ano ang pagbabago na mangyayari, hindi nag-aksaya si Bai ng oras sa paggamit ng Abyssal Assimilation dito. Gayunpaman, nagulat siya na mapagtanto na ang espada ay lumalaban. Ngunit sa pag-iisip ng mga bagay ulit, dapat niyang inaasahan ito mula sa isang evolvable weapon. Nagkaroon pa rin ng isang malaking puwang kumpara sa zombie mask. Kahit na ang dalawa ay parehong una na na-upgrade, ang pagbabago ay nagpatuloy sa loob ng ilang sandali, ngunit walang nangyari. Kung patuloy si Bai ng ganoon, ang kanyang lakas ay hindi sapat upang muling modelo ang espada. Kaya, nagpa siyang subukan ng isa pang pamamaraan. Sa halip na gamitin ang Abyssal Assimilation direkta sa espada, ginamit ni Bai ang Abyssal Well bilang isang medium upang palakasin ang modification process. Ito ay nagpapatunay na matagumpay dahil ang nakakabigla na kapangyarihan ng Abyssal Well ay maaaring pigilin ng Holy Sphere sa pinakamalaking lawak, nagpapahintulot sa assimilation na madaling gawin. Ang dating F-grade Holy Spear of Longinus ay ngayon ay isang espesyal na long-handled weapon. At bagaman F-class pa rin ito, ang lahat ng kanyang mga attributes ay tumaas ng 2. Mayroon itong Life's Whale na nakikitungo sa 100% damage, isang killing spear na nakakakuha ng karanasan at nag-i-evolve sa pamamagitan ng pagpatay ng mga nilalang. Ngunit ang kasalukuyang karanasan ay 0 out of 10. Ang notification ay nagdagdag pa na kahit ang isang tinatawag na Holy Relic ay maaari lamang lumubog sa abyss. Malinaw na nalulugod si Bai dahil ang paghawak ng espada ay ngayon ay mas madaling hawakan. Susunod, oras na para sa kanya upang pumunta at tingnan ang isang bagay. Bumalik sa ika-500 palapag ng abyss, si Agars, lubos na pinarangalan na ang kanyang mahusay na master ay nabuhay muli, tinanggap si Bai sa sheer delight. Si Bai ay nakatayo doon walang ekspresyon at hindi humanga.
Ito ay tulad ng kanyang naisip, naniniwala si Agars na siya si Satan. Sinabi ni Bai kay Agars na mayroon siyang maraming oras upang magdiwang mamaya, ngunit sa ngayon kailangan niyang ipangako ang kanyang loyalty sa kanya muli. Ginawa ito ni Agars nang walang pag-aatubili. Kusang loob siyang naglabas ng isang purple flame mula sa kanyang puso at ibinigay ito kay Bai. Sa sandaling natanggap ni Bai ang apoy, inabisuhan siya ng sistema na ang ikalawang upuan ng 72 Demon Princess, ang Eternal Knight, si Lord Agars, ay ngayon ay bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang ninanais na lugar, at ang Hell King Seal ng Solomon's Ring rank ay na-upgrade din sa rank A. Si Bai ay panloob na nalulugod. Ang makabuluhang upgrade ay tunay na karapat-dapat na maging ang ikalawa sa utos. Ngunit gusto pa rin niyang makita kung ano ang iba pang magagandang item na maaari niyang matanggap mula kay Agars bago niya mapagtanto na nilinlang siya. Sinabi niya kay Agars na ang kanyang kasalukuyang katawan ay sobra pa ring mahina. Kaya gusto niyang malaman kung mayroon siyang anumang bagay na makakapagpalakas ng kanyang lakas. Si Agars, sa pagdinig nito, agad na naglabas ng isang S-grade potion at ibinigay ito. Ito ang essence of the bloodline of the great Hell Demon Lord at ang tanging bagay na mayroon si Agars sa kamay sa sandaling iyon na kapakipakinabang sa kanyang Lord. Si Bai, na may potion sa kamay, nagpanggap ng isang disappointed na ekspresyon. Bagaman nakalulungkot na ang potion ay hindi SSS rank, magagawa pa rin ito. Hindi nalalaman sa kanya, ang slip-up na ito ang lahat na kinailangan ni Agars upang mapagtanto na hindi siya si Satan. Tinanong ni Agars kung sino si Bai dahil ang kanyang master na si Satan ay alam na ang potion na ito ay S-rank at hindi magdidalamhati tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbigay nito sa kanya upang gamitin ng nagbabago sa isang demonyo kapag umalis siya sa abyss. Ngunit sa paghusga sa tono ni Bai, mukhang hindi niya alam kahit ano tungkol sa potion. Tinanong ni Agars kung nasaan ang kanyang master. Ngumiti si Bai at sumagot na siya na ngayon ang master ni Agars. Kaya bakit siya nakakapit sa isang matagal na fragment ng isang kaluluwa? Idineklara ni Agars na hindi siya magpapasakop at hindi siya maaaring gawin ni Bai alinman. Ngunit kung sasabihin niya sa kanya ang kinaroroonan ng kanyang master, ililigtas niya ang kanyang buhay. Tumawa si Bai sa walang laman na banta na narinig niya. Mukhang nakalimutan ni Agars kung ano ang profesyon niya ngayon sa abyss. Tunay ba siyang naniniwala na kaya niya pangsaktan ang isang buhok sa kanya? Ipinakita ni Bai ang kaunti ng kanyang kapangyarihan, sinira lamang ang isang maliit na fragment layer ng abyssal floor upang patunayan ang kanyang punto. Siya na ngayon ang Abyss Lord, ang Dominator. Siya ang Abyss mismo. Kung hindi siya aktibong nananakit ng anumang Abyss creatures, walang Abyss creature ang makakasakit sa kanya alinman. Bagaman ang aura ni Bai ay hindi sapat upang pigilin si Agars at puwersahang gawin siyang magpasakop, ang kanyang mga salita ay tunay at ganap. Si Agars ay tumanggi pa ring magpasakop, ngunit si Bai ay walang pakialam. Binuksan niya ang kanyang inventory at tinanong ang maliit na si Satan. Ang kanyang mga pamamaraan ay talaga kahanga-hanga na magkaroon ng isang tapat na subordinate. Ang maliit na bersyon ni Satan ay umakto ng nalulugod sa papuri at sa isang mapagpakumbaba na tono, tinanong kung tinutukoy ba ni Bai si Agars. Ipinaliwanag niya na hindi nangangailangan si Agars ng anumang pambihirang skill dahil sa kanyang level. Ang tanging bagay na talaga niyang nananatiling tapat ay ang susunod na hakbang pataas. Si Agars ay palaging naghahanap upang umakyat ng mas mataas. Isang maikling awkward silence ang lumabas sa pagitan ng dalawa. Hindi hanggang si Agars, bagaman medyo nalito tungkol sa sensang ng presensya ni Satan kanina, nagtatanong para sa kumpirmasyon kung buhay pa rin siya. Hindi tinanggihan ni Bai ito. Si Satan ay tunay na buhay. Si Agars ay maaaring magkaroon pa ng pagkakataon na maglingkod sa kanya bilang kanyang master at magtrabaho magkasama sa hinaharap. Ngunit bago iyon, mananatili siya sa layer na ito at maghihintay sa loob ng ilang sandali. Ginawa ni Bai ang kanyang paraan pabalik sa ika-437 na layer ng abyss. Si Mechanek ay nagbigay ng isang mapanlinlang na ngiti, inaasahan na ito na. Alam niyang darating si Bai. Tumugon si Bai sa isang ngiti, nagpapaliwanag na naghahanap siya ng isang tao na tunay na naiintindihan ng abyss at maaaring tumulong sa kanya na sagutin ang ilang mga tanong. Nagtaka si Bai kung si Mechanthot, ang Queen of Pleasure, ay handang alisin ang kanyang mga pagdududa.
Agad na sumang-ayon si Mechanthot na ibahagi ang kanyang alam. Pagkatapos ng lahat, si Bai ang Abyss Lord na may walang katapusang posibilidad, kaya ang pagkakautang sa kanya ng isang pabor ay talaga isang magandang bagay na magkaroon. Gayunpaman, si Mechanthot ay hindi isang tagahanga ng mga simple at boring na pag-uusap. Kaya, hinamon niya si Bai na mas mahusay na makabuo ng ilang interesante na mga paraan upang mapagsalita siya. Hinawakan niya ang kanyang hunter's whip sa kanyang buntot at ibinigay ito. Kinuha ni Bai ang whip sa isang mapanlinlang na ngiti. Kung ganito kasabik si Mechanthot, pagkatapos ay malugod niyang ipapakita ang kanyang mga skills. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.